Anyway, tumungo tayo kay Tunying, mga bossing, 'no? Eto na, yung interview ni Ka Tunying kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, ginawan, 'no? Ginawan ng malisya ni Maharlika. Yung pagkakasabi o ay ano hindi sorry. Nasaan na ba si Mark Ramos? Ang utak ko lumilipad ano. Yung pong ipinarinig no ni Maharlika na voice message mga kababayan ni First Lady Lisa Marcos merong ang ano dun paglalabya-labya. Labya no ni First Lady Lisa Marcos kay Katonying mga kababayan. So sa madaling salita mga kababayan, ang dating kay Maharlika may ibig sabihin. No? Na mukhang magjowa itong dalawa na 'to, si First Lady at si Katunying, So ngayon mga boss, may sagot si Katunying diyan, 'no? Eto po ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Oh, Katunying pa ayan! Yan ang sagot ni Katunying mga bossing. Ano dito? Anthony Taberna with check, with blue check, no? Labya, 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 labya. Labya, Katonying, Katonying, Labya. Gusto mo ba? O ayan, with Labya, Katonying. Yan po nag-trending mga kababayan. Kasi nga talagang, ewan ko sila Maharlika lang yata ang nakapansin na merong ano dyan, may malisya po dyan. Kasi kung iintindihin mo yung narinig nating boses, kung totoo man, no? Na si First Lady yun, yung unang balita natin, pwede palang magaya yung boses 'di ba? Mga kababayan. Kung si First Lady 'yon at ang tanong, ba't napunta doon sa kamay ni Maharlika? 'Yun ang tanong. Kasi mga bossing, ang sabi doon, no, between you and I. Sabi ni First Lady kay Katonying, Anthony, between you and I. So ibig sabihin silang dalawa lang po, mga kababayan, no? Silang dalawa lang po. So ngayon, sabi ko, oo nga, mukhang may lapse do'n. Mukhang mukhang merong posibleng makasuhan ng wiretapping kung totoo man yung boses na yon. Pero simula nung napanood ko yung si Ed Lingaw talagang sabi ko, hindi kaya gawa lang din yun? Narinig nyo naman po yung boses na ginaya sa ating Pangulo mga kababayan. Talagang dikit at malapit na malapit. Rinig na rinig natin na halos hawig ng boses ng Pangulo. Labya daw. Ang daming nainis dito mga kababayan. Ang daming mga DDS na nainis po. Biruin mo, simpleng t-shirt lang. Simpleng t-shirt lang. Ang dami ng explanation ng mga DDS mga kababayan. Visit na visit po. Kasi gigil na gigil po sila Nasosoplak po kasi yung nila. Nasosoplak po kasi yung yung sinasanto nila. Sinasanto nila yan si Maharlika, mga kababayan. Dahil po sa sobrang tipo bang wala na, no? Wala na tayong maipukol kay PBBM antay tayo ng ng vlog ni Maharlika. Manood tayo ng vlog ni Maharlika, pakinggan natin kung ano sasabihin ni Maharlika. Kung ano yung imbentohin, patulan natin, kagatin natin, 'di ba? Paniwalaan natin. Si Maharlika. Yun mga kababayan, ewan ko kung ilan na naman ang nabiktima ni Maharlika dito sa na to. Malisyosong labya niya. Kawawa din po yung mga DDS na yan. Bigyan mo ng konting issue na ganyan. Napaka-gullible po nila, papaniwalaan po talaga nila agad. Alam mo yung tipong mga bossing, dahil sa galit sila kay PBBM, dahil galit sila sa first couple, mga kababayan, siguro alam din nila sa sarili nila no? Na yung papaniwalaan nila ang hirap paniwalaan. Kaya lang kailangan nilang lunukin mga kababayan para magkaroon ng issue. Siguro sinasabi niya mga yan sa utak nila, okay lang na maging mukhang aanga-anga ako. Wala akong content Wala akong maipapanira Patulang ko na tong kay Maharlika kahit miski ako hindi naniniwala dyan. Ganon ang style nila mga kababayan. Kahit ako hirap paniwalaan yung mga sinasabi ni Maharlika tapos ilang beses nang
walang naipakitang ebidensya yang si Maharlika, papatulan ko na yan. Sakyan ko na din. Oh. Kay PBBM, makakatiyak tayo na sa tamang direksyon ang Pilipinas. Sabi ni Baby Lynn Ranit. Ayan. Sabi ni Lisa Maloy, magician pala si Maharlika. Pagperyahan. Exactly. Oh. Their malicious mind. Julol, julol, julol. sabi ni Ma'am Roselia, paano po babasahin yan? Mr. Kick o Mirkik or ano po? Nahirapan na po ako, madam. Maharlika listener, wake up. Nako, Ma'am Brenda, mukhang yan po ang mahirap. No? Yan po yung pinakamahirap. Unang-una, mga gullible po yan. Pangalawa, mga uto-uto po yung mga yan. No, mukhang habang nagbablog si Maharlika, may gumaganong-ganon, no? Merong orasyon. Unang nabiktima ni Maharlika, sumakay sa issue, si Harry Roque. Yan pa. Napaka-uto-uto na din yang si Harry Roque, mga kababayan eh. Ano? Biruin mo ba naman, sabi doon sa SMNI, sa balita. Ang SMNI, ang source din po niyan si Maharlika, mga kababayan. Maharlika, tsaka yung mga wheelchaireros, yan po yung mga source nila. Kaya hindi mo masasabing maitatapat mo sa News 5, maitatapat mo sa mga sa mga legit na mga nagbabalita. Hindi eh. Kung san lang po kumukuha ng mga source eh. Di po ba? O yan, pati si Roque. Alam ko, matalino yan si Roque. Kaya lang, pinapatos niya na yung mga yan. No? Nag-aanga-angahan na din yang si Roque, mga kababayan. Dahil talo na nga ako tapos hindi pa ako nabigyan ng posisyon. 1 taon akong nag-antay. Nakanganga ako. Dahil may ban ako sa Siyempre kapag po ikaw ay isa sa talunan, no? Kapag si Roque po ay talunan naman talaga eh, di ba? Hindi yata nakatungtong sa pambente yan. Oh. Kapag talunan ka na nga, nag-antay ka pa ng 1 taon para matanggal yung ban sa'yo, no? Tapos ang mahihita mo, hindi ka pala pwede mabigyan ng Siguro binasa ng Pangulo. Okay? Bibigyan ko ba ng posisyon to? Tapos inanalisa ng ating Pangulo. Mukhang hindi obra eh. O pasensya na, next time na lang. Kaya ganyan po ang nangyayari. Sa susunod na election po, sa 2025, malapit na yung sa pagka-senador. Yung mama, malamang umaasa na mananalo sa senador. Problema, dikit na dikit yung kanyang, Merkich. Ayan, dikit na dikit ang pangalan niya kay dating Pangulong Duterte sa mga Duterte. Yun ang problema nila ngayon, mga kababayan. Kaya nga po yung PDP walang laban eh. Di ba? Sinabi na nila, tahasan na nilang sinasabi, wag nyo kaming isama dyan sa mga sinasabi ni Duterte. Maaapektuhan po kasi yung kanilang mga yung kanilang mga kandidato. Sabi ni Sir Ed Harry, ang lahat ay may katapusan. Tsak, madilim ang kay Maharlika. Wala nang iba. Totoo po yan, wala, patapon na ang buhay niyan. Sabi nung iba nga, sabi mo Mark Ramos, ang dami ng kaso ni Maharlika. O bakit parang walang umuusad? Paano uusad? Nagtatago din, kagaya ni Kibuloy. Di ba? O kagaya na lang yung kay Katonying. Subukan niyang umuwi ng Pilipinas. Dampot yan. Di ba? Umiiwas din. Kagaya ni Kibuloy. Sorry, hindi si Katonying. Nasabi ko yata Katonying. Di ba? Nagtatago. Pareha sila ni Kibuloy. Mga kababayan. O yung isa doon, yung kay pangalan nito, kay Abel Bacudio. O mismong galing sa bibig ni Maharlika, hindi niyo matatagpuan yung address ko, hindi niyo kumbaga iniiwasan ma-serve yung summon o yung subpoena para tumagal ng tumagal yung kaso. Di po ba? Para hindi maharap yung kaso. Ganyan lang. Forever na mga habulin lang din yan, mga kababayan. Oh.